I never imagined that a simple teacher from Lubao, once a labandera and a babysitter, would one day be recognized on a stage like this. Nung napanood ko yung speech mo, sabi niya, sinong mag-aakala na ang isang dating labandera ay ngayon makakaakyat sa entablado at tatanghaling isa sa pinakamahusay sa aming probinsya. Grabe, ang dami niyong pinagdaanan. Para lang po makapasok ako sa school. Gustong-gusto kong makatapos kasi nakita ko yung kahirapan namin. I understand, nagtuturo din daw kayo minsan sa mga kulungan, Yes. sa mga piitan. Yes. Hindi po kayo natatakot, papasok Nung- po kayo sa kulungan? Nung una po is kinakabahan ako, ma'am. Mag-isa lang akong naglalakad sa daan, naghahanap ng estudyante. Hindi lang po sa sakahan, kundi sa tubigan pa rin. Pinupuntahan ko po lahat yan, makakuha ng estudyante man. May minsang nakapagsabi, education is the most powerful weapon we can use to change the world, to change another person's life. Sa kasamaang palad, hindi po lahat ng mga bata ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-aral. Dito sa Pilipinas, tinatayang nasa 11 million ang mga batang out of school o hindi nakakapag-aral. Sa buong mundo, sabi ng UNESCO, 272 million na katao ang hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Pero ang magandang balita, meron pa ring mga guro na nagpipilit na maabot itong mga tinatawag na out-of-school youth. At ang isa sa kanila ay kasama natin ngayon dito sa iListen. Magandang araw sa iyo, Ma'am Marisa. Mas maganda Alam daw niyo po, mga kapuso, si Marisa, si Teacher Marisa, ay nakilala ko sa Most Outstanding Kapampangan Awards of 2025. Congratulations! Congratulations din po sa inyo, ma'am. Congratulations! The most outstanding Kapampangan Award in the field of education, Marisa Fajardo. Kaya kayo pong suporta. I never imagined that a simple teacher from Lubao, once a labandera and a babysitter, would one day be recognized on a stage like this. Pero ang pinaka nakapukaw sa aking isipan, nung napanood ko yung speech mo, sabi niya, sinong mag-aakala na ang isang dating labandera ay ngayon makakaakyat sa entablado at tatanghaling isa sa pinakamahusay sa aming probinsya. Na ano talaga yung puso ko noon, sabi ko, grabe, ang dami niyong pinagdaanan. Dati po kayo naglalabada, ma'am. Para lang po makapasok ako sa school, ma'am. Mm-mm. Nag-aaral po kasi ako noon sa college. Mm-mm. Mahirap lang po kami. Mm-mm. No? Truck driver po yung tatay, si nanay naman po walang trabaho. Kung minsan, nakikipaglabada rin po siya. Gustong-gusto kong makatapos kasi nakita ko yung kahirapan namin. So, ginawa ko, pag walang maibigay na pamasahe si inang, gagawa po ako ng paraan para makapasok. So, anong ginagawa ninyo? Iyon po, maghahanap po ako ng malalabahan na damit para bigyan ako ng pera Mm-mm. para may pamasahe po ako. Naghahatid po ako ng mga bata sa eskwelahan. Para kayong yaya. Yes ganon. po. Mm-mm. Pahatid po sa akin nung isang teacher yung mga anak niya dun sa Immaculate Conception sa Guagua. Sa hapon pa rin kasi yung klase ko, mga 4 o'clock pa yung klase ko, ma'am. Kaya nagagawa ko po yun. So, pag binigyan na ako ng pera, masaya na ako kasi makakapasok na ako. So, minsan daw yung pinaglalabahan mo, mga kaklase mo, minsan mga kapitbahay ninyo. Kapitbahay po talaga. Hindi ba kayo, Mm. I'm sure, minsan nakaramdam kayo siguro ng kinukutya kayo or... Wala po akong pakialam dun sa mga sinasabi nila. Kasi ang iniisip ko, yung makatapos ako, ma'am. Ano yung mga naririnig ninyo dati nung bata kayo? Hindi yan makakatapos kasi wala naman silang pera, sabi. Mm-mm. Maglabandera ka na lang. Yes. Tapos, nung gumraduate ako, nabigla sila, ma'am. Yun. Tapos, pag-graduate ko, wala pa rin akong maisuot, walang pambili sa inang. Oo. Ginawa ko pa rin is, pumunta ako dun sa teacher na naging ninang ko naman. Mm-mm. Pinahiram po ako ng damit. Para sa graduation? Yes po. Mm-mm. Para lang po
makasampa ako ng entablado, makuha ko yung diploma. Nung Hala ko, hindi ako talaga gagraduate kasi wala akong pambayad, wala po akong damit na maisusuot. Yun. Si Ma'am Lenny Labayo po ang tumulong sa akin. Pinahiram kayo ng damit. Yes po. Nung nahawakan niyo po yung diploma, ano pong pakiramdam? Masayang-masaya pa po ako kasi sabi ko, eto na yung chance ko para matulungan ko yung mga magulang ko. Para naman nila maranasan yung magandang buhay po. Yung minsan po kasi kakain lang kami isang beses lang. Dahil talagang walang trabaho si tatang. Ano lang po siya, on call lang po siya. Bakit niyo po pinangarap maging teacher? Pwede naman pong iba yung Actually, trabaho para ma'am, mas malaki sweldo. Bakit po teacher ang napili Actually, ninyo? ma'am, ayoko talaga ng teacher. Ayaw niyo po? Yes, si Inang po ang may gusto. Gusto ko talaga maging nurse po. At gusto kong makapag-aral sa FEU po. Parang mataas na pong pangarap ko. Pero doon sa nakita ko, na hindi kakayanin ni Inang. Actually, ma'am, tumigil pa ako ng 1 taon para lang makapag-aral ako kasi pinatapos muna yung ate ko. Anong sabi ni Inang? Bakit daw teacher? Sabi ni Inang, mas maganda yung magiging buhay mo kung magiging teacher ka, sabi niya. Kasi? Kasi yung teacher daw, kahit saan ka pa mapunta, susweldo ka. Kahit saang lugar ka pa makapunta. Kasi Yes. laging may estudyante Yes at po. laging may kailangan Oo. turuan. At yun, doon ko nalaman, na-realize na kaya ako napunta sa AS at naging teacher ako, Oo. napunta ako sa AS is tutulong ako sa mga batang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. Yun Dahil po. ganun din ang Yes pinagdaanan. po. Kaya pag opening ng klase, yun po yung kinukwento ko sa kanila na hindi hadlang ang kahirapan para makapagtapos kayo ng pag-aaral. Gawin nyo itong inspirasyon, lalo na yung mga magulang nyo, ang gawin niyo yung inspirasyon para makatapos kayo, sabi ko sa kanila. So, totoo ang sinabi ni Inang Yes po. na kahit saan ka mapunta, Yes, laging may estudyanteng Yes, dapat ma'am. turuan. Yes po. Oo. Ano po yung edad ng pinakamatanda ninyong Actually estudyante? po, 75 years old. No Ma'am kidding. Jose. Yes, ma'am. Nakausap pa po sila ni nanay. 75? Yes, Nag-aral? ma'am. Anong pinag-aralan? College? High school po. Oo, nakatapos siya ng high school. So, pumasok siya sa inyo first Opo. year high school? Sab Eh, siya di ng- lolo na ito. Yes po. Lolo ano? Mang Jose po, si Lolo Jose. Lolo Jose. Opo. Okay. Sabi po niya, tinanong po kasi siya ng boss ko noon na bakit po siya nag-aral. Oo. Ang sagot po niya is kasi yung mga apo niya is tamad mag-aral. Kaya siya po yung nag-aral para maipakita sa kanila na kahit matanda siya, pursigido pa rin siya makatapos. Ang galing. Yes po, ma'am. Tapos, I understand, nagtuturo din daw kayo minsan sa mga kulungan, Yes. sa mga piitan. Yes po, ma'am. Anong ginagawa niyo po doon? Kung minsan po, nagte-training skills po sila. May training po silang binibigay namin. Oo. Nagtuturo din po kami ng mga katulad ng nasa formal para makatapos din po sila ng pag-aaral. Kahit nasa loob sila ng piitan? Yes po, pinupuntahan namin po sila tuwing Monday po, ma'am. Kahit malayo ako sa Nicolas, to Busguagua siguro. Oo. Hindi po kayo natatakot? Papasok Nung- po kayo sa kulungan? Nung una po is kinakabahan ako, ma'am. Parang na po ako, na kampante na po ako sa pagpasok doon. Kung minsan po nakikita ko sila nakatingin sa'yo, parang gusto ko nilang saktan. Yun ang iniisip Yes mo? po, yun po yung iniisip ko. Pero dahil nandun naman lahat po yung mga kasamahan namin, wala na po akong At saka siguro nung nakilala mo sila, hindi naman pala sila ganun. Yes, ma'am. Mayroon po akong dinatnan doon, naging estudyante ko pa. Tapos, tinanong ko sila, 2 magkapatid po, bakit kayo nandito? Umiyak po sila, ma'am. Sabi niya is, dahil na rin sa drugs na pinagbabawal na gamot, ma'am, kaya sila napasok. Sa hindi po nila nakikita, tumalikod ako at naiyak.
Hindi ko lubos na akalain na dadatnan ko po sila doon. Na Kasi dati yung estudyante. Gumraduate po sila, ma'am. And all of a sudden, dadatnan ko sila doon. Parang naawa po ako sa kanila. Pero bakit importante sa inyo na turuan pa rin kahit na sila ay nakagawa ng krimen? Kasi ma'am, sa edukasyon, kailangan walang naiiwan. Kahit ano pa man yung katayuan nila sa buhay. Kahit nasa loob man sila ng piitan, siguradong may may pangarap din naman. Oo. Para paglabas nila po is kahit nagaling sila sa piitan is may dala silang diploma na maipagmamalaki nila na kahit nandun sila is nakapagpatuloy sila ng At pag-aaral. pwede mabago ang buhay Yes po, nila. ma'am. Kasi napakamakapangyarihan talaga ng edukasyon. Yes Pwede po. talaga nitong baguhin yung Yes. yung buhay mo. Yes po. Talaga po pinili niyo po ba talagang mag-ALS? Actually, ma'am, na-challenge lang po ako. Okay. Sa formal school po talaga ako. Mm-mm. Nagtuturo ako ng grade 2. Okay. And then, ang leadership ko noon is ALS. Leader po ako sa Alternative Learning System sa school namin. And then all of a sudden po, na-promote ako bilang Master Teacher 1. So yung principal namin is gusto niya bawat teacher mayroon silang coordinatorship. Oo. So pinapili po ako. Ang napili ko is MTB, Mother Tongue po, Mother Okay. Tongue base. So sabi niya, hindi na ito pwede. Yan ang kunin mo, sabi So niya. napilitan ka lang na Yes po. mapasok sa ALS. Aksidente lang pala. Oo. And then sabi niya sa akin, ang gagawin mo is magtuturo ka sa umaga ng klase mo dito. Oo. Sabi ko sa kanya, ma'am, sabi ko, hindi ko yata kakayanin. Mhm. Kasi grade 2, yung umaga na yon, yung effort ko, yung Pagod lakas ka ko. na. Yes po, tapos lalakad pa ako maghahanap ng estudyante sa hapon. Tapos pinapili po niya ako. Magtuturo ka sa umaga, sa hapon, sa o magpo-full time ka ng alternative learning systems. Nagdasal ako para alam ko po yung ma'am. Napili ko po ito. Bakit mo pinili ang ALS? Pinili ko Kahit po. na mas madaling magturo sa formal. Yes po, sa formal kasi nandun na yung mga estudyante mo, darating na lang sila. Oo. Sa alternative learning system, ikaw yung maghahanap ng estudyante mo, ma'am. Oo. Maglalakad ka ng siguro calling ito sa akin ni Lord para may pagpatuloy ko yung mga gawain na dito sa lupa. Para ma'am, matulungan ko yung mga higit na nangangailangan pagdating sa edukasyon. Gaano ka hirap maging ALS teacher? Mahirap po. Ako nahirapan dahil mag-isa lang akong naglalakad sa daan, naghahanap ng estudyante. Hindi lang po sa sakahan, kundi sa tubigan pa rin. Pinupuntahan ko po lahat yan para makakuha ng estudyante man. And then kapag na-mapping ko na po sila, mag-i-start ako ng klase ko. Pwede po sa ilalim ng puno, pwede wala sa kayong sementeryo. Wala man. Ano po ulit? Sa ilalim ng puno? Oo, sa mga bakanting bahay or building, kung saan ko sila pwedeng maturuan, ma'am. Doon kami. Sa sementeryo? Yes po, mayroon po kaming doon, sementeryo kasi doon sa may amin. Oo. So wala kaming lugar na gagamitin. Oo. Doon na lang po kami para makapagsulat po sila. Nag-aaral kayo sa Yes sementeryo? po, ma'am. Meron po Tapos ang ako. table nyo, yung mga nicho? Yes po. Yes po. Tapos nung nakita po... At least tahimik doon. Yeah po. Pinapatawa na. Walang istorbo, ma'am. Walang istorbo. Pag biglang may nag-ingay sa sementeryo, matatakot ako, tatakbo ako. Mababait naman po kasi yung mga nandun sa, malapit sa sementeryo, yung mga pamilya doon. Nagka-classroom kayo Yes sa po, sementeryo. So, nung makita po kami ng kapitan namin, Oo. mayroon silang nakita niya kung paano ako nagtiyaga doon sa mga estudyante Oo. ko. Binigyan po ako ng CLC. Community Ano yung CLC? Learning Center po. Ay, meron ka Doon na. sa barangay po mismo. Kasi may bakante pong room doon na parang tambakan lang na pinalinis po niya. At doon po niya inilagay yung So, meron ka ng classroom Yes ngayon? po.
Ilan usually estudyante mo? Doon po sa barangay na yon, kung minsan 35, 25, yan, ganyan po. Ang dami! Opo, ma'am. At ang mahirap dito, iba-iba sila ng edad, Opo. iba-iba sila ng kaalaman. Opo, ma'am. Eh, paano po yun? Basta yung mga ano po, yung mga medyo marunong, no, ma'am, binibigyan ko po sila ng extra work. Oo. And then yung medyo yun po yung tinututukan po. Ganun po yung Katulad ngayon, mayroon akong BLP, yung hindi sila marunong bumasa. Nagbe-basic literacy program po ako kung saan tinuturuan ko po sila ng magbasa. Ilang taon na ito mga to? Yung pong isa is 17, yung isa is 14. Elementary po sila. Ba't di sila nakapag-aral? Sabi po nila is mas ginusto po nila yung magbarkada. Sumama sa mga sabungan, gano'n. Kaya nung nakita nilang yung mga kaibigan nila is nakapag-graduate ng alternative learning system, nag-enroll po sila sa akin. Oo. So, no read, no write talaga ito? Yes po. Nagsimula ako sa simula, yung mga stroke po, kung paano sila tuturuan magsulat. And then, yung mga sounds. Kasi dati po akong grade 1 teacher, ma'am. Kaya alam ko yung step kung paano makakapagbasa yung isang bata. Anong mas mahirap turuan? Yung mga grade 1, grade 2 sa isang formal school? O yung mga nasa alternative learning system na matatanda na at matagal nang hindi nakapag-aral? Actually, ma'am, wala naman pong mahirap sa kanila. Kasi kung gugustuhin talaga nilang matuto, wala pong imposible. Eh di ibig sabihin po, talagang ibubuhos niyo po talaga yung effort po ninyo. Yes po, ma'am. Porsigido po ako makatulong talaga sa kanila kasi mahirap yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nakita ko po yun sa mga kapatid ko. Kasi yung mga kapatid ko po is graduate lang sila ng elementary. Dalawa lang po kaming nakatapos ng college. Tapos yung dalawa po is nakatapos po sila ng air conditioning. O yung mga lang po. Dahil nakita ko po sa kanila yung hindi sila nakatapos at hindi sila makapaghanap ng trabaho. Dahil nga sa hanggang elementary lang po sila. 9 po kami, ma'am. Na magkakapatid? Opo, 9. Tapos ako yung pinakabunso. So dalawa lang talaga kaming nakatapos ng college. Ma'am Marisa, alam naman po natin na yung mga teacher, hindi po masyadong mataas ang sweldo. Yes po, ma'am. Tapos ang dami-daming oras na ginugugol sa trabaho. At ang hirap-hirap pa po nung tinuturuan ninyo, yung mga out-of-school youth. Kasi dito, makikita mo talaga yung effort mo. Makikita mo talaga dito yung mga batang gumraduate ng dahil sa akin, ma'am. Nakapagtapos ng dahil sa akin at nakapagtrabaho ng dahil sa akin, dahil sa tulong ko at tulong ng alternative learning system po. Actually, ngayon, this year po, mayroon po akong naging estudyante, kung saan mayroon siyang sakit, leukemia noong estudyante ko siya, ma'am. Inalagaan ko siya hanggang sa makapag-graduate siya ng alternative learning system. Ngayon po, registered nurse na siya. Ha? Opo. Wow! Registered nurse na siya. So, galing siya ng alternative learning system, tapos, wow! High school po siya noon sa akin, ma'am. Sabi po ng mga magulang niya, hindi po kakayanin ng bata kung nasa formal siya kasi hindi po siya mababantayan. So, hiningi po nila yung tulong ko at tinulungan ko po sila. Oh my God. Binabantayan ko siya kung ano yung iniinom niya, kung ano yung kinakain niya. Caregiver pa pala kayo, Yes no? po. Caregiver/teacher. Kaya nung gumraduate po siya at Board exam. Nakapasa siya. Chinyat po niya ako. Nagpasalamat po siya sa akin. Anong sabi niya? Sabi po niya sa akin, Ma'am Marisa, sabi niya, maraming salamat po sa inyo. Kung di dahil sa inyo, hindi ko ito mararating.
At dati po ang pangarap ninyo maging nurse. Pero yung pangarap niyo po, Yes po. napunta sa inyong estudyante. Yes po, ma'am. Yung nagamit ko po yung pangarap ko na yun na maging nurse doon sa naging estudyante ko na yun. Okay na rin yun. Oh, Baka nga po, dahil po sinunod ninyo yung advice ni Inang na maging teacher, hindi lang po nurse ang ma-produce ninyo. Baka may maging abogado, Opo. may maging, 'di ba? Opo, ma'am. Leader ng inyong komunidad, 'di ba? Baka may Opo. maging doktor dahil nabigyan sila ng pagkakataon sa edukasyon. Opo. Kapag nagkakaroon po kayo ng graduation, ano pong pakiramdam? Alam ko naman na ang graduation ay, 50% or 75% doon ay Oo. pagpupursigi Yes. ng bata. Pero kayo po bilang isang teacher, ano po ang pakiramdam ninyo tuwing nagtatapos po yung inyong mga estudyante ng ALS? Parang hindi po ako nakayapak sa lupa. Kasi nakikita ko po sa kanila yung sarili ko. Masayang-masaya po ako pag nakikita ko sila na gagraduate silang lahat na estudyante ko. Mm-mm. Tapos, pag baba nila, pupuntahan ka po nila at magpapasalamat. No? Mm-mm. So, yun lang po yung pagpapasalamat nila is malaking bagay na sa akin yun dahil nakatulong ako sa kanila at naging parte ako ng buhay nila para matupad po yung kanilang pangarap. Mm-mm. Hindi po kayo napapagod? Kung minsan, ma'am, naiiyak po ako Mm-mm. kasi pagod na pagod. Napapagod din po ako. Pero, Siguro, sabi ko, ito talaga yung destiny ko talaga. Yung tumulong sa iba. I'm sure napaka-proud po ni Inang sa inyo. Ay, yes. So, kahit nasaan man na siya, sa Oo. kabilang buhay na sila ni Tatang, tsaka yung mga kapatid ko, Mm-mm. alam ko po masayang-masaya sila para sa akin. Salamat kay Inang Yes po, ma'am. kasi siya ang nagtulak sa yung maging isang teacher. Yes po. Mm-mm. Ano pong pakiramdam nung tinawag po kayo sa entablado bilang isa sa most outstanding Kapampangan? Hindi ko po alam kung ano yung naging pakiramdam ko noon. Kasi di ko akalain na makakapasok ako doon sa MOCA. Oo. Nakita na siguro nila kung paano ako nagpursige, nagsikap na makatulong. Kaya siguro, Tsaka yung mga kasama natin doon sa entablado, yung iba doon talagang sobrang, yung mga doktor na sobrang grabe ang mga accomplishment, di ba? yes po, ma'am. Naiyak po ako noon at naalala ko yung mga kapatid ko. Alam ko, sabi ko, masayang-masaya sila sa akin. Tumatawag sila noon. Tapos proud sila sa akin. Pati na rin yung mga kaibigan ko. Pati na rin po yung, lalo na yung pamilya ko, ma'am. Na kung minsan is napapabayaan ko sila. Dahil dun sa trabaho ko. Di ko nagagampanan yung mga dapat gawin ko sa bahay. Oo. Pero dahil naiintindihan nila po ako, dun sa trabaho ko na yan, na sa pagtuturo, is okay lang po sa kanila. Ano po ang mensahe ninyo sa mga kapwa ninyo teacher? Alam ko marami pong teacher nahihirapan, mahiliit ang sweldo, nakakapagod ang trabaho. Minsan gusto na nilang mag-give up kasi parang it's a thankless job. Ano pong advice ninyo sa mga guro? Sa mga teachers na katulad ko, lalo na sa alternative learning system, at kahit saan man sila, kahit ano pa ang gawin ninyo sa araw-araw, basta ang isipin nyo lang is makatulong sa mga higit na nangangailangan at i-bless kayo ni Lord ng siksik liglig na hindi nyo inaasahan. Anong advice mo sa kanila kapag napapagod na yung isang teacher? Magdasal lang po sila na bibigyan pa sila ng lakas ni Lord para pagdating ng umaga is magampanan pa nila yung kanilang trabaho. At wag Bakit nilang, hindi pwedeng mag-give up? ito na yung sinumpaan namin tungkulin. At the same time, pag mayroon kang determinasyon na makatulong, hindi ka talaga mag-give up.
ikaw lang ang tanging pag-asa nila. Mga guro ang tanging pag-asa nila para makatapos yung mga estudyante namin. Ano naman po ang advice ninyo sa mga estudyante na nag-give up na sa kanilang pag-aaral? Ayaw na nila mag-aaral kasi masyado na akong matanda. Okay. Ang lagi kong sinasabi sa kanila is, wag gayang isipin nila or ilagay sa puso at isipan nila na ganun lang yung katayuan nila sa buhay. Mm-mm. Never nilang isipin na ang kahirapan ay hadlang Sa sa edukasyon. edukasyon. Hindi. Bagkus ito ay gawin nilang inspirasyon para makamit nila yung kanilang pangarap. Kasi pwede. Yes po, pwede. It's never too late to learn. Yes po, ma'am. It's never too late to Mm-mm. learn. Oo. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Marisa, sa pagbabahagi po ng inyong talento, ng inyong panahon sa mga estudyante, lalo na sa mga kapuspalad. Sobrang, Opo. lagi ngang sinasabi, hindi naman yung tinuturo natin na mga lessons ang pinaka-valuable eh. Ang pinaka-valuable ay yung inspirasyon na itinatanim natin sa ating mga Yes. estudyante. Kasi sila naman talagang gagawa ng kanilang mga pangarap. Yes po. Mm-mm. Nandun lang po kami sa likuran nila para ma-push namin po sila makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Marami pong salamat. Thank you. Marami pong salamat. Thank you very Alam niyo po mga kapuso, ako po ay lumaki sa isang pamilya ng mga guro. Ang tatay ko at ang nanay ko ay parehong teacher at ako ay isang teacher din ngayon. Sabi sa akin ng aking nanay bago siya pumanaw, kung gusto mong humaba ang iyong buhay, matuto kang magbigay. Magbigay ka ng iyong talento, magbigay ka ng iyong katalinuhan, ng iyong kaalaman, ng iyong panahon para sa iba. Kasi hanggat nabubuhay ang taong iyong tinulungan, ang taong iyong tinuruan, nabubuhay ka rin sa buhay ng taong iyon. much. At hindi matatapos ang iyong buhay. Hahaba pa ang buhay mo. So, kung gusto mong humaba ang iyong buhay, matuto kang magbigay. At kayo po, Ma'am Marisa, hanggat nabubuhay po lahat ng inyong mga estudyante, Yes. hindi po mamamatay ang inyong alaala. Yes. Patuloy po kayong nabubuhay sa kanilang mga pangarap. Maraming salamat po. At salamat po kay Inang dahil Thank you po. pinilit niya po kayong maging teacher. At dahil po sa kanya, ang dami pong nakapagtapos ngayon. At ako po si Cara David. Salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang I Listen. Thank you very much. Thank you po. Sobrang deserve niyo po yung Most Outstanding Ay, thank you, Kapampangan ma'am. Awards. Thank you very much. Thank you po. very much.